Okay po. Ah, Here's another day, another life, another vlog. Yan. So ngayon, may share ako sa inyo, no? Itong i-share ko sa inyo, ah, mga existing client natin to sa Piso Wi-Fi. So, since na tayo ang nagbi-build, nagpo-program, and nag-aayos, and lalong-lalo na nagko-configure ng Piso Wi-Fi, tayo mismo ang gumagawa sa mga client natin, may nagpaayos sa atin ng Piso Wi-Fi. I-share ko lang sa inyo ano ang mga reasons and paano nagkakaroon ng defective ang Piso Wi-Fi, no? Nakikita nyo to dito. So, papakita ko sa inyo, ha. So, eto, may years na nagagamit nila yung Piso Wi-Fi. So, ngayon lang, pinapick up ko kasi nga, hindi nakaka-connect and may sira. Bubuksan natin, ha. Ayan. Ilapit ko para makita nyo, no? Or dito ko na lang siguro, no? Dito ko na lang. Ilapit ko na lang kayo. No? Yan. Dito na. Para mas madali. Nahirapan ako sa inyo, ha. So, eto, kikita nyo, taon na to na ginagamit nila. So, makikita nyo dyan, medyo luma na. Hindi naman to nabibilad daw. Hindi naman nauulanan. No? Ang Piso Wi-Fi. So, okay naman siya. Kaya lang hindi na nakaka-connect. Akala ng magpapaayos is baka wire lang. So, i-share ko sa inyo anong naging problema nito, no? Kuha lang ako flashlight. So, actually, etong Piso Wi-Fi na to, no? 5 ampere lang ang tumatakbo dito from 12 volts. So, ginagamitan to ng power adapter and ng step down para gumana, para hindi tinatamaan ng power surge, pero hindi niya pa rin to kinakaya. Isang dahilan, no, bakit nasisira ang mga Piso Wi-Fi dahil sa fluctuation ng kuryente. Kahit anong appliances, kung patay sindi ang kuryente nyo sa bahay or sa establishment or kung saan man kayo, masisira talaga, lalo na kung ano pa yan, kung mababa ang voltahe sa dapat na sinusupply niya. So, ang best suggestion ko sa inyo, no, bili kayo para sa Piso Wi-Fi nyo ng UPS, no. Type nyo lang, or kung gusto nyo mag-order sa akin ng UPS, pwede naman, magsabi lang kayo, no. May 1813 na UPS. So, yan ang isang UPS na ginagamit ko. Kita nyo yan? Yan. So, maganda yan kasi ang UPS, meron na siyang power delay, plus meron ka pang seconds or minutes bago mo ma-turn off yung Piso Wi-Fi. So, ibig sabihin po, kung nag-fluctuate ang kuryente, tutunog yung UPS nyo. Mga CCTV ko dito sa bahay, and sa opisina, sa garahe, naka-UPS po yan lahat. Kaya kahit brownout, meron pa akong 3 to 4 hours na gumagana ang internet and ang USB and ang CCTV ko. So, naa-access ko din po yan sa cellphone. Malaking tulong po yan. And hindi kaagad tinatamaan ang system ng mga appliances. Tulad ng CCTV ko, almost 6 years na po mahigit ang CCTV ko, pero wala pa po akong pinapalitan na internal memory niya, internal system niya, and everything. Kahit shortages, wala pa po, sa awa ng Diyos. So, isa po sa maiko-consider ko sa inyo, bumili kayo po ng UPS. Isa tong dahilan bakit nasisira ang mga gagamitan and Piso Wi-Fi dahil sa kuryente na hindi tama ang voltaheng supply. No po. Ang pangalawa po, kung bakit ito nagkakaroon ng damage is human error. Tulad ng naipit yung wire, ginalaw ng ginalaw, no? Isa din yon. Pero nadidetect naman yon. Kasi kung tulad ko and tulad namin, mga builders,
and kami mismo gumagawa nito, syempre, alam namin kung ano ang problema sa loob. Parang katawan din ng tao, parang mga doktor. No po? So, ang isa pa po na nasisira ng fluctuation ng kuryente is yung OS. Pakita ko po sa inyo ha. Ano yung OS? No, bubuksan ko na to ng piso wifi. So, yan ang loob ng piso wifi natin. Ang OS po, dito yan makukuha sa SD card na to. Yan. Ito po, pinoprogram to. Mahabang proseso ang programming and development side ng building ng piso wifi. Pero pag magaling ka na and matagal ka nang nagbi-build, madali lang. Minsan nga ako sa isang araw, kaya ko mag-build ng 5, 6 na piso wifi. Lahat, buo yan and gagana na yan. No? So, ito po, ang tawag dito, Orange Pi. Meron din RPI. Pero ako po, madalas ginagamit ko Orange Pi para lesser cost. Dito naman po, pinapasok ang license. May mga license po ang Orange Pi. It's either 1Pi, Piso Pi. So, madalas, ang ginagamit ko po is Piso Pi. Dito naman po, ang pinapasok is OS. Dito po nanggagaling ang system ng board nyo. No? So, pag walang OS, hindi to gagana kahit may license po to. Kailangan compatible ang dalawa. Ito po, tinatamaan to ng brownout din and fluctuation ng kuryente. Nakukurap po to. Nasisira to. Ito din po, pag madalas, tinatamaan din to and nasisira. Tulad ngayon po, pag pinower ko to, wala na tong power, no? Wala na, as in wala na. Patay na yung OPI niya or yung board niya. Kahit anong gawin ko, sayang, mahal. Sa piso wifi, ang pinakamahal ito po, sa loob. Ang RPI or piso wifi. Ito po ang main ingredients kung sa pagkain. Ito po ang karne, no? Sa pagluto or isda. So, ito pinapasok ko dito. So, sayang, nanginginayang ako kasi nasira siya. Mahal pa naman to, no? So, balik natin. So, dun muna tayo sa kuryente, ha? Fluctuation. Maraming reason bakit. Human error, kuryente, and meron pang isa po. Ito din ang mahalaga na gusto kong i-share sa inyo. Buksan na natin. So, makikita nyo ngayon, andyan yung piso wifi natin. Build natin yan. May lalagyan siya ng pera, no? So, ngayon po, papakita ko sa inyo ang loob. Grabe ang alikabok. Kung makikita nyo po, ilapit ko kayo ha. Grabe ang alikabok. Kasi daw, no? Ayan, alikabok yan. Dami oh. Kita nyo po yan? Na alikabok. Oh, yan. Kita nyo? Oh, ilipat ko ha. Ilipat ko. Yan po. Kikita nyo yan? Na alikabok na yan. So, isang reason din po yan bakit nasisira ang mga kagamitan. Sabi ko nga, dapat bago sila nagpaayos doon ng daan or yung bahay, dapat tinabunan nila yung piso wifi. Kasi masisira talaga yun. Kasi system yan. No po? So, isa din po to sa reason bakit nasisira. Kaya nga po hindi na ako naglagay ng auxiliary fan. Tingnan nyo. Medyo kalawang na siya kasi matagal na nga talaga. No? So, auxiliary fan kasi sinusigop niya ang dumi sa labas papasok. Kaya hindi ko na po yan linagyan. No po, lipat ulit natin ha. Wait. Nakita nyo po yon. Isa din yun sa reason. And eto din po, may share ako sa inyo ha. Itong isa, kung bakit madalas masira ang piso wifi, ang advice ko po sa inyo, lagyan nyo ng alcampor. Kahit mga 5 piraso lang. No po, 5 piraso lang. Kasi kailangan natin proteksyonan. Negosyo to eh. Di ba po? Kahit 5 piraso lang. No, kasi kawawa naman yung may-ari ng piso wifi. No, lipat ko po ulit. Nakikita nyo po yan? Mga ipot ng ipis. No, ipot ng ipis, ipot ng butiki. Yan. Ipot ng butiki. Ayan, ipot pa ng butiki. Ito din ang reason kung bakit nasisira ang kagamitan, ang piso wifi. Kahit mga TV, pag naihian ng butiki, ng ipis, ng pusa, yan, bawal mabasa. Tingnan nyo yan, kinakalawang na siya sa loob.
So duda ko nito, no, naihian to kaya nag-short yung board niya. Wala ng power. Kasi ang board naman, pag maayos ang baggamit mo, kumpleto lahat ng protection, bibigyan ka niyan kahit 5 years pa pataas. Meron akong piso wifi, matagal na. Hanggang ngayon, ganda. Kasi nga, may UPS and linagyan na ng Alcampor. Yan lang naman ang kailangan mo ilagay dyan sa piso wifi mo. No? So, ngayon, may isa pa. No? Dapat po, ang nasasaksakan nyo ng piso wifi nyo is hindi extension wire lang. Pwede naman mag-extension, pero the best pa rin naka-extension yung UPS and eto nakasaksak sa UPS. Kasi kahit may loose ang extension mo, hindi ito tatamaan. No po, hindi ito tatamaan ang system niya. No? Sige po. Yun lang po, shinare ko lang sa inyo para at least po alam nyo kung paano ingatan ang mga piso wifi nyo. Bye! Ayusin ko na po muna to kasi kailangan na daw to dun sa kliyente natin na mamayang 12 o'clock noon. Ayusin ko muna. Nagmamadali eh. Kaya lang, papalit na tayo ng board. Costly to, na board na to. Babrushan ko pa to. Babrushan, aayusin, para maging malinis na.